Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, breaking news, OMG, nasyak lahat. 12 alipores nagulantang, di makipaniwala sa ginawa ni PBBM. Nako po. At ito nga po mga kababayan, nasa thumbnail po natin, bagsak na lahat. Wala ngang pagmumura, pagnanakaw naman. Yan mga kababayan, nagtatanong kung pagnanakaw daw ba? Kasi wala daw pagmumura sa kanilang alyansa. Pero ang tanong, meron bang pagnanakaw? Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, ito bigyan po natin ng konting reaksyon, komento itong bagong pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. na walang nagmumura diyan po sa kanilang alyansa. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng Granada. Huy, ano yun? Kaya naman wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. So yan mga kababayan, wala po kayong maririnig ng pagmumura. Okay. Parang si Bintul ko lang. But anyway, what I'm trying to point out here mga karibin natin, oo nga, wala kaming maririnig na pagmumura. Mukha kayong santo Lahat kayo, no? Syempre, election ngayon mukha kayong santo. Nung una pa man, parang ganun rin Yeah? Wala kaming narinig sa yung pagmumura. But then again, nung nanalo po, ang ginawa naman ay pangungurap. Ay nako, yan nga po mga kababayan, no? Dahil hindi nagmumura, dahil parang santo ang mga pagmumukha pero nasa ilalim pala ang kulo, di ba? Maraming ginagawa ng kalokohan ngayon, no? Ang ating gobyerno, hindi na natatakot, no? Sa kanilang presidente, sa kanilang gobyerno, hindi na po natatakot. Unlike kung ikaw ay medyo you are firm, no? Strong. Hindi ka weak, mga kababayan. Ganoon naman talaga dapat ang gobyerno. Di ba? Kailangan mong, kahit sa bahay natin, ang very simple, mga kababayan, ito para sa akin ang very simple na example ng gobyerno ay sa bahay. Sometimes, your father, no? Makakapagmura yan sa iyo. Bakit? Dahil mahal ka po nila. No? Yung parents mo, malamang, namura ka niyan nung bata ka pa. Because what? You are doing something wrong. Di ba? Hindi naman magmumura ang isang tao kung ginagawa mo lang ng tama. Siguro hindi ito nakatikim ng mura, mga kababayan, no? Spoiled nga no? Pero doon sa Made in Malacanang na movie, di ba? Parang minura yata si PBBM ng kanyang ama dahil party lang daw. Correct me if I'm wrong kung mura ba yun or just na pinagalitan lang, di ba? So, well anyway, what I'm trying to point out here mga kabayan, di bali ng palamura. Basta't hindi lang magnanakaw. Di ba? Ito mga karibin natin. Kabaliktaran naman po ang sinasabi ng kanyang mga ini-endorse ang mga senators, di ba? Kasi itong mga senador na ito, itong tumatakbong mga senators, ayaw, no? Ng negative campaign. Ito po, pakinggan po natin, which is very different from far, no? Dito po sa ginagawa ni President Bongbong Marcos Jr., yung kanilang mga naging komento. Ito mga kabayan, pakinggan po natin.
tulong na lang tayo mag-escalate, sa halit na mag-escalate. Kasi walang idudulot na maganda ito. Walang negative campaigning, wala yung mga abrasive na remarks na makakapag-divide. Kasi very divisive ang ating eleksyon. Huwag na natin pang dagdagan pa. Sa lahat ng mga kandidato, lahat ng mga nakaupo din na huwag tayo nang Pag nagsalita sa Pacquiao, nakatawa ko, naka-smile pa ko eh. No? Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba to nung ano ko eh. wag, especially this election, na huwag tayo mga atake ng kandidato o ibang tumatakbo. Iwasan na Oh, baka ngayon lang 'yan, no? Nung nakaraan okay lang. Okay lang na umatake, Pacquiao. Pero ngayon wag na muna. natin yung bangayan na yun kasi tuwing nag-aaway, lahat ng mga leader, especially sa pinakamataas na posisyon, hanggang down to Are you sure? down to barangay, alam nyo ang naapektuhan yung mga mahihirap. Even the president's sister wants an end to the mudslinging as she maintained her independence despite being part of the administration lineup. Independent ako, nagklaro lang ako sa alyansa na hahayaan ako na magsalita ng gusto ko at hindi ako sang-ayon sa lahat ng nasasabi sa entablado. Pero pupunta ako lang. ito na alyansang hindi na sang-ayon sa isa't isa. Bakit ba kayo naging alyansa kung hindi rin naman kayo magkakaisa? Mga ano talaga kayo? Diba? What? Nako naman. Ginagawa yung ob yung mga Pilipino eh. Kaya nga alyansa because you are believing, no? In the same kung ano mong pinalaliwalaan ninyo, nagkakaisa kayo, di ba? Kaya alyansa. Pero dito itong alyansang ito, hindi dapat alyansa ito mga kababayan, no? Ang tawag dito samahan ng mga mangga. Manggagamit kasi sa totoo lang ito sila lahat dito, ha? Nagagamitan lang 'yan. Lalo na sa mga kaibigan nga, yung nag-host ng ibang rally. At least two candidates do not want to take the former leader's utterances seriously. I'm treating it as a joke. Okay, kakilala ko naman, magkaibigan naman kami ni President Digong eh. Ay, nako, namamangka kayo sa dalawang ilog, Senator, Tito Soto, no? Magkaibigan kayo pero nandyan ka. Nilolokong ba talaga mga Pilipino? Ha? Oh, namamangka po. Parang gusto niyang kunin pa yung loob ng mga DDS. Pero wag kayong maniwala dito, ha? Ha? Wag kayong... Di ba? Parang gusto niyang, hindi, joke lang yun kasi makilala ko naman yun, kaibigan ko yan. Naku, iboto niyo ako, kaibigan ko yan. Oh, hindi niya sinabi yun, but that's my opinion, mga kababayan. Eh kayo, di ba? Parang ganun rin yung nakikita nyo eh. Namamangka po sa dalawang ilog ito. Pero sa akin kasi, parang piece of advice sa ating mga politicians. Pagka pinag-uusapan mga issues, it's better we stick to the issues. Once you start attacking personal attacks on anyone, you have lost the debate. So yun nga. So meaning against ka doon sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. No, bakit hinahayaan nyo lang siya? Why don't you suggest President Bongbong Marcos Jr. that take it as a joke? Kasi joke naman yun. No, pinahahaba niya pa. Eto, bago na namang statement niya ito na yung bomb, di ba? Yung Granada. So, pinahahaba niya po. Ginagawa niyang drama. Please stop. No? Kung hindi mo kaya yung joke ni President Duterte, no? Kung hindi niyo kayang tanggapin, well, anyway, opinion, ano nyo naman yan eh, karapatan nyo naman yan. Pero, wag nyong asahan na tatanggapin yan, no? Ng mga ordinaryong Pilipino. Yung nakakaintindi, yung mga gising na. Sa akin, joke eh. Parang joke-joke yung kanya. Siguro it should be taken in a context of his previous expressions. Di ba palabiro? Pero depende sa investigasyon ng CIDG. But in his campaign
Ha? Talaga? Iimbestiga? Imbestigahan pa ng CIDJ yung joke na yun, mga kababayan. Well, anyway, sila po ang nasa kapangyarihan, no? Kaya wala tayong magagawa. Kaya pag inutusan, no, sabi po ni Torre, hindi po ako inutusan, no? Nobody sa kanya nag-utos na mag-imbestiga or maghain ng reklamo. Naisip ko lang sa loob-loob ko. Alam mo, Torre, sabi mo noon sa KOJC Kingdom Sage, no? You are just following all orders, no? And I know this time, you are also following orders, General Torre, no? Kaya maiintindihan ka namin kung inamin mo pang I'm just only following orders, sir. 'Di ba? Maiintindihan ka pa sana namin. Pero nung sinabi mong walang nag-utos sa akin, ako lang ang nagpasyang magreklamo. Uy, nako, wag mo kaming ganunin, ha? Torre. Speech, the country's chief executive had a rebuttal for his Oh. Sen, mga kababayan, most of the senatorial candidates ng bagoong Pilipinas doesn't believe, no? Dito kaya President Bongbong Marcos Jr. doon po sa kanyang paniniwala, no? Na totoo yung papatay ng 15 senador. Alyansa ba talaga ito? Bakit hindi kayo nagkakaisa kung alyansa alyansa kayo? Di ba? Well, anyway, mga kabayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At ito nga, pakinggan at bigyan natin ng reaksyon ang video ito. Ito na po. Ito pong mga kandidato ni BBM, bago magsimula to, lagi sila nasa top ng mga laging pasok sa top 12, di ba? Eh sa atin, mga PDP, sa survey po to, hindi po sa totoong buhay. Sa survey po, dalawa lang yung pumapasok sa atin, di ba? Si Senator Bato at Senator Bato at Gulang, no? Yung pumapasok. Pero pagkatapos po nitong speech na to ni BBM, ay mukhang binabagsak niya po, hindi niya po inaangat no? Mukhang binabagsak niya po yung kanyang mga kandidato, hindi po yung anak ng tinasin. Mukhang ibinabagsak niya po yung kanyang mga kandidato, hindi po niya itinataas. Nagulat po ako kasi katatapos mo lang budulin kaming lahat, ang buong Pilipinas. Katatapos mo lang na gamitin yung mga Duterte, niligawan nyo si Sara Duterte, pinatakbo nyo bilang Vice President, no? Tapos, punta kayo ng punta sa Davao para Oo nga, mga kabayan, no? Very, very correct. Katatapos lang tayong budulin. Tapos eto, parang wala lang nangyari sa kanya, di ba? Parang ang baba-baba ng presyo ng mga bilihin, walang problema sa PhilHealth, walang naibentang gold, no, gold reserve, yung Maharlika Fund, parang walang nangyari. Parang hindi siya travel all around the world in the expense of our taxes. Nawala man lang na ibalik na profit or investment coming from other countries. Di ba? Natatapos pa lang tayong budulin, eto na naman. Ang talaga politikong-politiko sila. I mean, yung politiko na wala lang. Basta manalo lang, di ba? Don't care about the ordinary people, ordinary Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Di ba? Yun yung nakikita ko eh. Basta manalo lang tayo. Diba? Kahit anong mangyari, basta manalo lang tayo. Yun yung nakikita ko dito sa pangangampanya nila. Bakit? Sinisiraan ni PBBM yung kabila no? Bawat mapapatang bakit you are so eager na siraan sila? Ikaw ngayon ang presidente. Di ba? Dapat ang ginagawa mo ngayon, nagiging modelo ka. Na ganito ang gawin natin, wag tayong bibira sa kanila kasi, di ba? Mas maganda pang tingnan kasi ikaw pong nakaupong presidente, no? Pero ang lumalabas, mga kababayan, mas nakaupo pa si dating Pangulong Duterte. Bakit? Sila po ang
hindi nag-adjust, di ba? Parang kalmado lang sila. Di ba? Kalmado lang sila, wala silang problema sa kung ano mang, parang hindi sila nai-stress, no? Dito sa kabila, puro stress eh. Ha? Tapos halos isang taon pa lang ang nakalipas sinipa nyo na, no? Talagang grabe po tong ginawa ng mga pamilyang ito. Pero ganun pa man, alam na natin yan ngayon, hindi na natin ikukwento, pero talagang kaaway na po ang tingin. No? Talagang kaaway na po ang tingin ito ni BBM. Kaya ngayon po, maniniwala na siguro kayo na pag sinasabi niya, iba po yung nangyayari sa sinasabi. Kaya yung sinasabi niya na Correct mga kabayan, no? As expected, no? Ano man ang sabihin ni PBBM, yun po, asahan na po natin, let's all assume, no? Nakabaliktaran po ang mangyayari dyan, no? Kaya pag sinabi niyang 12-0, kabaliktaran po yan. Ay, nako. Naawa ko sa kanya sa mga endorso niya, no? Kasi kabaliktaran po yung mga sinasabi niya. Sinabi niya pong 12-0. Paano ba yan? Magiging 0 kayo. Magiging 0 kayo nito pagdating ng ng eleksyon. Nako, well, anyway mga karibin natin. Ano po ang inyong reaksyon? Opinion patungkol po sa video ito ay comment nyo lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po mga kababayan, and don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.